May usapan kami ng pinsang kong si Densyo na maglalaro ng basketball. Pero alas 6 na ay wala pa rin siya. Kaya minabuti ko na lang napuntahan sa kanilang bahay. Isang kanto lang naman ang layo ng kanila sa amin, kaya madali akong nakarating. Tuloy-tuloy ako sa kwarto niya sa itaas ng bahay, pero wala siya doon. Tinignan ko sa sala at kusina ay wala pa rin. Subalit, nang magawi ako sa banyo nila, ay narinig ko ang paglagaslas ng shower. Sanay ako na laging ginugulat ang pinsan ko, kaya't dahan-dahan akong lumapit sa may pinto ng banyo na nagkataon namang hindi nailak at nag-iwan ng konting siwang. Alam ko, bisyo ni pinsan ang magbate habang naliligo. Dahil sa katulad naming teenager, ay natural lang yon. Unti-unti kong sinilip ang siwang upang alamin kung kasalukuyang nagmamaryang palad si pinsan. Balak ko siyang gulatin sa kasarapan ng kanyang pagsasariling sikap. Ngunit sa aking pagsilip ay bigla akong kinabahan at bumilis ang tibok ng aking puso. Dahil hindi pala si pinsan ang nasa banyo, kundi si Tita Ellen. Si Tita Ellen ay kapatid ng aking mami. 36 taong gulang at matanda lang ng 2 taon ang ina ko sa kanya. Grabe, naliligo siyang hubot-hubad bagamat medyo nakatagilid. Kitang-kita ko naman ang hubog ng kanyang katawan. Sexy at makinis ang balat ni tita. Matambok ang pangupo at bilugan pa rin ang mga puno. Bigla akong nilagnat sa aking nakita. Hubot-hubad na babae ang nasa aking harapan. Tila hindi ako makapaniwala. Nanuyo ang aking lalamunan at hindi ko alam ang gagawin. Gusto kong umatras. Pero ayaw naman umagwat ng mga mata ko sa pagtitig sa maalindog na katawan. Biglang nagkaroon ng sensasyon sa pagitan ng aking mga hita. Biglang tila may munting kuryenteng dumaloy at bumalot kay Sarhento. Bahagya akong kinapa at hinaplos ang aking nangangalit na sundalo. Subalit, bago ko patuluyang mabati ito, ay sinaranan ni tita ang dotsa at inabot ang tuwalya. Dagli akong umurong at tumalilis papalayo. Patakbo akong umuwi ng bahay. Pagdating ko, ay andon na si Densyo. Tinanong pa niya ako kung saan ako galing. Bumili lang pala siya ng Gatorade sa 7-Eleven. Sa isip ko, ay kailangan kong ilabas ang init sa aking katawan. Kaya't nagkunyari na lang akong naeebak na at tumuloy na sa loob ng banyo. Inimagine ko ang hubad na katawan ni Tita Ellen, ang kanyang mga puno, ang makurbang katawan, ang matambok na pangupo, ang kanyang lungga na bagamat hindi ko nasilayan ay inimagine ko na rin kung gaano kaumbok at kalambot ito. Binilisan ko ang paglalaro kay Sarhento hanggang bumuga ito at ako'y manlambot. Mula nang makita ko ang alindog ni Tita Ellen, lagi ko na lang siyang pinagnanasahan. Gustong-gusto ko uling makita ang hubad niyang katawan. Kaya nga, lagi akong pumapasya sa kanila na kunyari si Pinsan Densyo ang pakay ko. Pero minamalas ako. Hindi ko natiyempohang bukas ang pinto sa tuwing siya ay naliligo. Kaya't nagtiyatyaga na lang ako sa pagtitig sa kanyang matatayog na bundok at makikinis na katawan sa tuwing makikita ko siyang may ikling salawal lang ang suot. Kapag sineswerte, nakikita ko ang kanyang mga puno at korona kung minsan yumuyuko siya. Kasi malimit na wala siyang suot na panloob
kapag nasa bahay nila. Naisip ko rin na swerte si Tito Mario sa kanya. Siguro kung wala sa Saudi si Tito, gabi-gabing nagtutsurbahan yung dalawa. Isang gabi, naglalaro kami ni Densyo ng PlayStation sa kwarto niya nang pumasok si Tita Ellen. Kadarating lang mula sa trabaho at mukhang nakainom. Kinumusta niya kami ni Pinsan. "Oh, mga bata, huwag masyadong magpuyat ha. Wala naman kami pasok bukas, ma'am eh." Sagot ni Densyo. "Ah, ganun ba? O siya, sige. O ikaw, Kian, nagpaalam ka ba sa mami mo na dito ka matutulog?" "Opo, tita." Sagot ko naman. "Ma'am, nakainom ka yata?" Tanong ni Densyo. "Sorry anak, kunti lang naman. May selebrasyon sa opisina, napasubo lang." "O siya, sige, at magpapahinga na ako." Bigla akong natigilan sa isiping lasing si Tita Ellen. Bumilis ang tintig ng aking puso. Kung hindi ko siya madadaan sa santong busuhan, dadaanin ko na lang siya sa santong mapahilata. Siguradong mahimbing na ang tulog ni tita at pagkakataon ko nang pasukin siya sa kwarto niya. Hindi ko na naintindihan ang paglalaro ng PlayStation dahil sa isip kong kalokohan. Ilang saglit lang ang aking pinadaan at kunyari na akong inaantok at mauuna ng matulog. Inintay kong tamarin na rin sa paglalaro si Pinsang Densyo at nang matulog na rin. Lampas isang oras bago inantok si Pinsan at natulog. Nang matiyak kong tulog na siya, ay unti-unti akong lumabas ng pinto. Bumaba ako ng hagdan at tumuloy sa may pintuan ng silid ni tita na katabi lamang ng kusina. Pinakiramdaman ko kung may mga kaluskos pang naririnig sa loob at nang matiyak kong tahimik na ay unti-unti kong pinihit ang seradora at sakto naman na hindi na ilak ni Tita Ellen ang pinto. Marahan akong pumasok ng silid at tumambad sa akin ang nakahilatang si Tita Ellen. Bra at antis lang ang suot nito at nagkalat sa sahig ang uniformeng pang-opisina. Halatang bumira agad ito ng tulog matapos pumasok sa kwarto. At dahil tulog na si tita, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Marahan akong lumapit at nanginginig na hinaplos ang lungga nito. Kahit may antis pa si tita, ay damang-dama ko ang kalambutan ng kanyang kaumbukan. Agad na nagalit si Sarhento, kaya't hinaplos ko rin ito kasabay ng paghagod ko sa lagusan ni tita. Iniangat ko ng konti ang gilid ng antis ni tita upang masilayan ang kanyang biyak. Tama nga ang aking hinala. Bagong ahit at makinis ang kanyang pag-aari. Bahagya kong tinignan ang maamong mukha ni tita at saka ko dahan-dahang sinalat ang kanyang gitna. Pinasok ko ng kaunti ang panggit ng daliri ko. Napakalambot at mainit-init ang singaw ng kanyang biyak. Ilang ulit kong hinagod ng hinagod na tila na masa-masa na. Lalong nag-init ang aking pakiramdam. Napakabilis ang paglalaro ko sa aking sundalo. Hindi na ako makatiis pa. Ramdam ko ay magpapabuga na ako. Pero gusto kong ibuga na nakatunghay sa buong pagkababae ni tita. Kaya't minabuti kong hubuan na siya ng tuluyan. Umayos ako ng pwesto. Tigkabilang gilid ng garter ng antis ni Tita Ellen ang aking hinawakan. Para mas maingat ko itong mahatak pa ibaba. Subalit, bago ko tuluyang maisakatuparan ang balak ko, biglang kumilos si Tita Ellen na tila magigising. Nataranta ako
at hindi ko alam ang gagawin. Mabuti na lamang at agad akong nakapagtago sa ilalim ng kama. Nakita ko ang mga paa ni tita na dali-daling lumabas ng kwarto at tumuloy sa banyo. At naulinigan kong nagsusuka dahil siguro sa epekto ng alak. Ninerbiyos ako at minabuti na wag nang ituloy ang balak ko, kaya palihim akong tumalilis. Bitin ako sa aking ginawa kay tita, pero pasalamat na rin ako at hindi niya ako nahuli. Nakontento na lang ako sa pag-imagine ng kanyang malambot at matambok na kasarian na aking nasulyapan at nahawakan. Sa pagdaan ng mga araw, lagi akong pumupunta sa kanila upang masilayan lamang ang kanyang kagandahan. Malaya naman akong dumalaw sa kanila dahil parang pangalawa ko ng tahanan ang bahay nila. Nakakabighaning pagmasdan ang malaanghel na mukha ni Tita Ellen, ang malarosas na pisngi, ang manipis at mapupulang labi na parabang kahirap sang halikan. Mapangakit ang tsinitang mga mata nito at nakakatukso ang pilyang mga ngiti na sinamahan ng cute na mga biloy. Isang araw, nagkaroon ako ng pag-asa na masilayang muli ang hubad na kagandahan ni tita. Nagpadala kasi ang ama kong nasa abroad ng videocam. Bigla naman umilaw ang bumbilyan ng kapilyuhan sa utak ko. Isang tagong pwesto sa silid ni Tita Ellen ang kailangan ko upang mailagay ang video camera. Palihim kong siniyasat ang kwarto ni tita at presto nakita ko ang kabinet na pinaglalagyan ng mga souvenir items. Konting tabon lang at hindi nahalata ang maliit na videocam na iyon. Umayon sa akin lahat ang pagkakataon. Maayos kong nailagay at nakuha muli ang videocam sa kwarto ni Tita Ellen na walang naging problema. Pinanood ko kagad ang video na iyon. Nakita kong tumayo si tita at lumabas ng kwarto. Siguro mga 1 minuto lang, bumalik uli siya. Hinagilap ang sipi at may itinext. Matapos mag-text si Tita Ellen, ilang sandali may nag-text back. Binasa niya at nakita ko na nakangiti ito. Lumabas muli ng kwarto. Wala pang 3 minuto. Bumalik uli ito. Pero nagulat ako. May kasunod na lalaki si Tita Ellen na papasok ng kwarto. Umiral sa pagkanerbiyos ko sa nakita. Kumpirmado. May lalaki si tita. Dahil kahit medyo mahinang pick up ng sound ng recorder, nauulinigan ko naman ang kanilang usapan. Tagal naman matulog ng anak mo. Muntik na ako matulog sa kotse ah. Reklamo ng lalaki. Sensya na po, baka kasi mahuli tayo. Sagot naman ng maganda kong tiyahin. Halika na nga at aalisin ko ang tampo mo. Hinatak ni tita ang lalaki sa kama papatong sa kanya. Hindi na nakapagsalita ang lalaki dahil hinalikan na siya ni tita. Naghalikan ng dalawa ng matagal. Umagwat lang si tita nang tila kakapusin na ng hininga. Magubad ka na nga. Utos ni Tita Ellen sa lalaki. Saglit na tumayo ang lalaki at hinubad ang mga damit na halatang galing lang sa trabaho dahil naka-long sleeve at slacks pa ito. Hinubad naman ni Tita Ellen ang suot niyang nighties. Ilang sandali pa ay nagsanib na naman ang bibig ng dalawa. Medyo nakadagan kay tita ang lalaki at hinanghaplos ang malulusog na mga pono nito. Si Tita Ellen naman ay inapuhap ang sundalo ng lalaki at sinimulang laruin. Nanginginig ako habang pinapanood ang mga eksena.
galit at pagkamuhi ang naramdaman ko sa dalawa. Lalong-lalo na kay Tita Ellen. Halos sambahin ko na siya at iduluhin, tapos isa rin pala siyang nagpapatsurba siya sa iba. Pinagpatuloy ko pa ang panonood. "I-BJ muna kita," mahinang sabi ni Tita. "Magbaliktaran na lang kaya tayo?" Sagot naman ng lalaki. Pumesto si Tita sa ibabaw ng lalaki. Itinapat ang lagusan sa mukha nito at hinagilap ang sundalo. "Shit," sabi ni Tita nang maramdaman ang dila ng lalaki sa lagusan niya. Itinutok naman niya ang sundalo na hawak-hawak sa kanyang bibig. Napapaindayog ang matambok na pang-upo ni Tita habang binobrotsa siya ng lalaki. Ang lalaki naman ay pinapasadahan ng dahan-dahan ang bibig ng magandang si Tita Ellen. Sanay sumisid ang lalaki at pakiwari ko naman ay hindi rin papahuli sa galing ng pagsibasib si Tita. Dahil kitang-kita ko kung paano niya simsimin at higupin ang sundalo ng lalaki. Matagal din sila sa pestong baliktaran. Si Tita ang unang sumuko. "Greg, hindi ko na kaya. Tsurbahin mo na ako, please." Umayos ng pwesto ang dalawa at humiga si Tita. Kumuha naman ng una ng lalaki at inilagay sa ilalim ng pang-upo ni Tita at saka siya dinapaan. Pinaghiwalay naman ni Tita ang mga hita at giniyahan ang galit na sundalo ng kalaguyo sa bukana ng kuweba niya. "Oh, shit," sabi pa ni Tita nang unti-unting ibaon ng lalaki ang sandata nito pailalim sa kanyang lagusan. Marahang kinanyod ng lalaki si Tita Ellen habang nakatitig ito sa mukha ng aking tiyahin. "Ang ganda mo talaga, Ellen. Ang swerte ko at nakuha kita." Medyo nakangiti pa nitong anas kay Tita habang patuloy ang pag-atras abante ng sandata sa malalim na lagusan ni Tita. Puro o at naman ang sagot sa kanya ni Tita. "Ang ganda mo. Hindi ako magsasawang tsurbahin ka." Nanggigigil na anas ng lalaki habang kinotsurba ang lagusan ni Tita. "Greg," sinasalubong ni Tita ang bawat pag-ulos ng lalaki. Umiindayog pa ang makorba nitong bewang sa bawat ulos na tinatanggap. Wala naman tigil ang lalaki sa pagbayo. "Ellen, ang rapsa mo." Higil ang lalaking ibinaon ng todo ang sandata sa lagusan ni Tita at saka ikekembot ang katawan na para bang hinahalukay paikot ang sundalo sa lungga ng aking tiyahin. "Sige pa, Greg, laliman mo pa." Hindi na maitsurahan si Tita. Bumangis na ang maamong mukha nito na tila nanggigigil na nakatitig sa mukha ng lalaki habang sinasalo nito ang bawat patak ng ulos sa kanyang harapan. "Ito ba ang gusto mo, ha? Ito ba, Ellen?" Rapidong kanyod ang itinira ng lalaki kay Tita, kaya't nag-alugan ang mga malulusog na puno nito. Gulong-gulo na rin ang buhok ni Tita at tumitirik na ang mga mata. Yes, Greg." Halos bitinan na ni Tita sa leeg ang lalaki upang hindi siya umusad papalayo sa tindi ng ulos na ibinigay sa kanya. "Ang dulas ng lungga mo, ang rapsang tsurbahin." Baliw na rin ang lalaki habang sinusulyapan ang pagkapipi ng matambok na lagusan ni Tita sa tindi ng kanyang pagdiin. "Sige lang, Greg, ang rapsa talaga."
Tang na, Ellen, grabe ka. Walang puknat ang tsurbahan ng dalawa na halos ikagiba ng kama. Puro halinghing at ungol ang maririnig. Ilang sandali pa ang lumipas. Hayop ka, Greg. Ang galing mo. Sige pa, malapit na ako. Ako rin. Sabay tayo. Greg, ayan na. Unang nagpabuga si Tita Ellen. Na, sandali lang. Malapit na rin ako. Pinagdiinan ng gusto ng lalaki ang harapan sa malapad na bugnit ni Tita upang lapat na lapat ang kanilang mga kasalanan at saka ibinuga ang likido sa kaibuturan ni Tita Ellen. Inggit at selos ang naramdaman ko sa lalaki. Galit at panghihinayang naman kay Tita. Magkaganon pa man, nakakabugli pa rin ang kanilang eksena. Kaya't muli kong inihanda ang tissue at lotion at pinanood muli ang mainit na mga tagpo. Ilang araw akong hindi mapakali at laging balisa sa kataksilan aking natuklasan. Hindi ko naman maibunyag sa iba dahil baka lalong lumaki at masira ang pamilya nila Tita Ellen. Hanggang sa napagdesisyonan ko na ako na mismo ang magpapamukha kay Tita Ellen ang kanyang katarantaduhan. Kinunan ko ang ilang eksena ng pagniniig ng dalawa sa pamamagitan ng sipi. Araw ng linggo ay pumunta ako kina Tita. Si pinsan ay tulad pa rin ng dati. Busy sa paglalaro ng PlayStation sa kwarto niya. Nakita ko si Tita Ellen na naghahandang magluto ng tanghalian. Umupo ako sa sopa sa sala, nakatanawan ang pinepwestuhan ni Tita. Sinend ko ang video sa sipi niya. Napangiti pa siya nang tignan kung saan galing ang text. Subalit, nang mapanood niya kung ano ang laman, muntik na niyang mabitawan ang sipi at namutla. Ilang saglit lang, tumingin siya sa akin nang may pagtatanong at pinalapit sa kanya. Tinanong niya ako kung saan ko nakuha ang video. Sinabi ko naman ang totoo. Namula siya sa galit sa akin at tinanong kung bakit ko nagawa sa kanya iyon. Sabi ko ay hindi na mahalaga yon. Ang tunay na issue ay ang natuklasan kong kataksilan niya. Tuluyan na siyang nagalit sa akin at pilit na pinapaamin kung nasaan ang orihinal na kopya at ibigay ko daw sa kanya. Pero wala akong balak na ibigay dahil yon lang ang aking alas kaya't iniwan ko siya sa ere. Mula noon, iniwasan ko na si Tita Ellen. Pero isang araw, siya ang hindi nakatiis. Tinext niya ako kung maaari ay magkita kami at mag-usap. Pinagbigyan ko siya. Gusto niyang ilihim ko ang kabulastugan niya at ibigay ko sa kanya ang video. Umayag ako pero sa kondisyong ititigil na niya ang relasyon doon sa lalaki. Pumayag naman siya pero kinausap niya ako na bigyan ko siya ng konting panahon dahil hindi ganong kadali. Pinagbigyan ko naman siya. Mula nang mag-usap kami, hindi na muli akong pumunta kina Tita Ellen. Pati si Pinsan Densyo ay nagtataka na rin kung bakit. Sensya na insan, busy lang ako at may pinagkakabalahang importanteng bagay. Umiwas man ako kay Tita Ellen, pero panay naman ang text niya sa akin. Subalit, hindi tungkol sa pinag-usapan namin, kundi mga quotes lang. Pati ang mga caring messages, lagi akong nakaka-receive sa kanya. Tulad ng, kumain ka na ba? Huwag ka masyadong magpagod ha. Ingat ka lagi. Iniisip ko, kung pinasasakay lang niya ako, dahil baka biglang magbago ang isip ko
at ibigay ko na sa kanya ang video na iyon. Hindi ko pinapansin ang mga text niya. Mas inaabangan kong ma-receive ang text na nagsasabing pinutol na niya ang relasyon niya doon sa lalaki. Isang araw, papasok ako sa eskwela. Pagliko ko sa isang kanto, ay saktong nakasalubong ko si Tita Ellen. Gusto kong umiwas pero huli na. Magkaharap na kami. Uy Kian, kumusta? Tagal mong hindi napasyal sa bahay Punta ka naman. Miss ka na namin ni Densyo. Pagluluto kita ng paborito mo. Ano, gusto mo? Sige po tita, mauna na ako at baka malate pa ako. Wika ko na nakangiti. Ganun ba? O siya sige. Teka, sandali. May baon ka ba? Pahabol niya sabay akmang dudukot sa wallet niya. Meron po tita, salamat po. Sige po, bye. At mabilis akong lumayo. Lumalambot ang puso ko sa mga sweetness, carings at atensyon na binibigay ni Tita Ellen sa akin. Pero pinipilit kong magsuplado upang ipakita sa kanya na hindi ako basta-basta. Isang araw, nag-text uli si Tita Ellen. Iyan, punta ka dito sa bahay, mag-uusap tayo. Nagawa ko ng gusto mo. Nag-usap kami ni Tita. Sabi niya, tuluyan na daw niyang pinutol ang relasyon niya doon sa lalaki. Hindi agad ako naniwala. Sabi ko, bigyan niya ako ng preba. Natigilan si Tita Ellen na tila inisip kung paano. O sige, pahihintulutan kitang i-monitor ang ginagawa ko, ang oras ko o kung ano man ang gusto mong malaman sa akin sa araw-araw. Pumayag naman ako at doon nagsimula ang kwento namin ni Tita. Sinasabi niya sa akin kung nasaan siya, anong ginagawa niya, anong oras pumasok at kung anong oras umuwi. Malimit na rin akong napasyal sa kanila upang alamin kung totoo ang mga sinasabi niya. Lahat naman ng impormasyon na ibinibigay niya ay tugma sa kinikilos niya. Naging mas close pa kami ni Tita Ellen sa mga pangyayari. Malimit rin kaming magkwentuhan, tawanan, biruan, text ng sweet nothings, at kung ano-ano pa. Halos 2 buwan na din ang nagdaan. Wala akong nakitang bakas ng lalaki ni Tita. Mukhang totoong nilayuan na niya yung lalaki. Kaya't nagpasya akong ibigay na ang video. Labis ang tuwa ni Tita Ellen nang mapasa kamay niya iyon. Agad niya itong winasak at sinilaban ang microtape. Grabeng saya ang nakita ko sa kanya sa araw na iyon. Paalis na ako nang ako ay kanyang pigilan. Iyan, teka sandali. Tila nag-isip muna si Tita. Dahil wala naman si Densyo, bibigyan kita ng premyo. Ano pong premyo, Tita? Nagtataka akong tanong sa kanya. Halika. Hinila niya ako sa kwarto. Pumasok kami at inilak ang pinto. Mabilis na nagubad si Tita ng kanyang t-shirt. Isinunod ang salawal. Inalis din ang bra at hinubo ang antis. Napalunok ako at labis na nagulat sa ginawa niya. Akala mo siguro, hindi ko alam na may pagnanasa ka sa akin ano. Gagawin ko ito para maging habang buhay ang sikreto ko. Dahil ang lihim ko ay magiging lihim mo na rin. Hindi pala premyo ang ibibigay ni Tita, kundi suhol upang maging tikom ang bibig ko habang buhay. Lumapit siya sa akin. Hinubad ang pang-itaas na suot ko. Sinunod ang aking salawal. At hinubo ang aking panloob. Para akong tuod na hindi makakilos. Dahil sa bilis ng mga pangyayaring
hindi ko inaasahan. Umiga siya at ibinuyang-yang ang hubad na katawan. Gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Iyong-iyo ako. Hindi ako makakilos. Hindi ko malaman ang gagawin. Sige na, at baka magbago pa ang isip ko. Dagli akong kumilos bago mahuli ang lahat. Pinatungan ko kaagad si Tita Ellen. Itinutok ko ang aking sundalo sa lagusan niya, yaka kinanyod. Please, masyadong napataas ang tira ko. Itinutok kong muli, tapos kinanyod. Sala, masyadong napababa. Napailing na lang si Tita Ellen sa akin, kaya't hinawakan niyang sundalo ko at ikiniskis muna ng ilang ulit sa kanyang gitna at saka itinutok sa bukana ng kanyang kuweba. Sige, Kian, okay na. Nanginginig pa ako. Kinanyod ko uli si Tita at swak na swak. Pasok na pasok ito. Muntik pa akong himatayin nang maramdaman ko ang init at lambot ng loob ng lagusan ni Tita. Dahil ito ang pinakaasam-asam ko sa lahat. Ang madapuan ng pugad ng ligaya ng maganda kong tiyahin. Ninamnam ko ang bawat sandali ng pagkakasanib ng aming kasarian. Para akong nasa langit sa labis ng ligaya. Ipinagdidiinan ko pa ng husto ang aking galit na sundalo sa lagusan niya na halos ikatupi ng katambukan nito. Subalit ilang saglit lang ay naramdaman ko na kaagad na magpapabuga na ako. Hindi ko na nagawang hilain si Sarhento sa pagkakabaon dahil napakabilis ang pag-agos ng likido ko at naibuga kong lahat ito sa loob ni Tita. Shit! Mahabang ungol ko. Natigilan si Tita nang maramdaman ang mainit na likido na dumilig sa lagusan niya. Langyakiyan, nagpabuga ka sa loob. Hindi ako makapagsalita dahil nawala ako sa ulirat dulot ng grabeng rapsa. Pilyo ka talagang bata ka. Tila naunawaan ni Tita Ellen ang pagkabagito ko. Nang mabawi ko na ang pagkahinahon ng pagkatao ko, hinila ko na ang medyo lumalambot kong sundalo sa lagusan ni Tita. Alam ko, tapos na ang lahat. Napagbigyan na niya ako. Ayaw mo na ba? Tanong ni Tita nang maramdaman niya ang pagbunot ko sa sundalo kong nakabaon sa kanya. Hindi po. Bakit? Parang aalis ka na. Kasi po, piliw ka talagang bata ka. Ngayon pa nga lang akong nag-iinit Halika rito, halikan mo ako. Nakaramdam ako ng tuwa sa mga tinuran ni Tita. Hindi yata't may kasunod pa ang lahat. Agad kong sinunod ang utos niya. Hinalikan ko si Tita sa labi. Grabe. Ang lambot ng labi niya at ang bango ng hininga. Halik na ba yan? Nang aasar na tanong niya. Ganito ang paghalik. Siniil niya ako ng halik. Madiin, matagal at halos kapusin na ako ng hininga. Okay ba? Tanong niya nang agwatan ako. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita. Akong bahala sa'yo. O ngayon, ganito ang gawin mo. Ilalabas ko ang dila ko at simsimin mo. Tapos, yung sa iyo naman, ang siyang sisimsimin ko. At pagkatapos, lingkisan tayo. Ginawa nga namin. Ang rapsa, ang galing talaga ni Tita. Ngayon naman, padausdosin mo ang labi mo mula sa aking labi, patungo sa aking leeg, hanggang sa may punong tenga ko. Dahil mas nag-iinit ako pag ginagawa mo sa akin yan.
Pwede mo ring haplusin ang buo kong katawan habang pinapaliguan mo ako ng halik. Bahagya mong haplos-haplosin ang aking mga pono at pindutin ang mga korona. O kaya hagodin mo ang aking biyak at kanti-kantiin ang aking tungkil. Pwede mo ring simsimin ng bahagya ang aking balat, pero mag-ingat ka dahil baka magkaroon ako ng marka. Padaos-dusin mo ang iyong labi mula sa itaas patungo sa ibaba. Kapag nagsawa ka na sa aking dibdib, bumaba ka naman sa aking tiyan at bahagya mong simsimin ang aking pusod. Padaanin mo rin ng dila ang aking puson patungo sa aking ibaba. Pero huwag mo nang padadaanan ang aking biyak. Pagkos ay palampasin mo ang iyong bibig patungo sa aking makinis na hita at binti hanggang sa mga daliri ng aking mga paa. Mula sa aking paa, pabalikin mo ang iyong mga labi. Itaas ko ang aking mga binti at sa ilalim mo padaanin. Patungo sa aking hita, sa aking pigi, patungo sa aking pagitan ng aking pangupo at lagusan. At ang pinakahuli, halikan mo ang labi ng aking lagusan na parang hinahalikan mo ako sa bibig. Pasadahan mo ng dila ang kahabaan ng aking gitna at pagkatapos ay paghiwalayin mo ng konti ang pisngi ng lagusan ko upang makita mo ang tungkil ko at saka mo simsimin ng dahan-dahan. Lasapin mo ang aking likido, higupin mo ang aking sabaw, pagpalain mo ng husto ang aking pagkababae, brotsahin mo akong mabuti. Ang rapsa namang maging tiyahin si Tita Ellen. Maganda na, magaling pang magturo. Sinunod ko lahat ng mga gusto ni Tita ng labis-labis pa. Dahil gusto ko siyang mapaligaya kahit na ako'y isang bagito lang. Tulad ng sinabi niya nang ako'y nasa huling bahagi na, ninamnam ko ang rapsa ng pagkababae ni Tita. Nilunok ko lahat ng likido na lumalabas sa kanya. Brinotsa ko siya ng husto. Ibinigay ko ang higit sa 100%. Tila nagustuhan naman niya dahil namimilipit na rin siya sa karapsaan. Shit, Kian, ngayon na. Po, ano po tita? Sige na iho, ipasok mo na yan. Tsurbahin mo na ako. Agad kong pinatungan si tita at tulad ng dati, ginabayan niya ang pagturok ng sundalo ko sa kanyang lagusan. Kian, ganyan nga iho. Ungol ni tita nang sinimulan ko na siyang tsurbahin. Hinugot baon ko ng aking sundalo sa lagusan niya. Hinawakan ni tita ang aking bugnit. Kinontrol niya ang pagkilos ko sa ibabaw. Hinihigit at itinutulak niya ang aking katawan ayon sa gusto niya. Pagminsan mabagal, pagminsan mabilis. Kian, sige pa iho, ayan na. Tita, ang rapsa po. Sige pa, laliman mo pa iho. Sige po tita, sige po. Habang tumatagal, lalong sumasarap ang aming tsurbahan. Pasalamat naman ako at nasabayan ko si Tita Ellen. Panay ang ungulan namin ni Tita at ilang sandali pa. Kain, shit, ayan na, lalabas na iho. Tita, ungol ko nang simulan ni Tita ang pagsibasib sa aking sundalo. Ang rapsang mag-BJ ni Tita. Damang-dama ko ang bawat hagod ng bibig niya sa aking pagkalalaki. Banayad at swabe. Nanigas tuloy ng todo ang aking mga hita at binti. Pati ang dalawang bola ko at pangupo ay hindi niya pinatawad. Kahirap sa pagmasdan ang magandang mukha ni Tita Ellen
habang nasa bibig niya ang aking sundalo. Titig pa lang sa mukha niya ay tila magpapabuga na ako. Hindi naman nagtagal. Kinubabawan ako ni tita at ipinaranas sa akin kung paano siya mga bayo at kumembot. Lumipas ang mga araw. Nanatiling nakatimo sa alaala ko ang mga pangyayari sa amin ni tita. Namimiss ko siya palagi. Lalo na ang mainit na sandali na aming pinagsaluhan. Gusto kong maulit ang lahat, pero alam kong hindi na pwede dahil minsan na niya akong napagbigyan. Siguro ay sapat na sa kanya iyon. Close pa rin kami ni tita. Hindi namin nauungkat ang mga pangyayari. Siguro tuluyan nang nilimot ni tita ang lahat kasabay ng pagbabagong buhay. Mahigit 1 buwan pa ang lumipas. Isang gabi ay nag-text si tita. Ian, punta ka dito sa bahay, emergency lang. Kinabahan ako nang sabihin niyang emergency. Kaya't nagmamadali akong pumunta sa bahay nila. Pagdating ko sa kanila, inabutan ko siyang bagong ligo. Ano pong emergency, tita? Tanong ko sa kanya. Wala ngayon si Densyo. May night swimming ang buong klase nila. Medyo napakamot ako ng ulo sa sinabi ni tita. Ian, kasalanan mo ito. Nilayuan ko si Greg dahil sa'yo. Pinilit kong kontrolin ang init ko pero hindi ko kaya. Kailangan ko ng titighaw ng uhaw ko. At ikaw yun, Kian. Payag ka ba? Po, bakit po? Dahil tayo lang ang may alam nito, di ba? Hahanap pa ba ako ng iba? Kaya mo naman akong paligayahin. O siya, sige. Sarado mo na mabuti ang buong bahay at sumunod ka na sa akin sa kwarto. Napayes ako sa tinuran ni tita. Sobrang saya at ligaya ang aking naramdaman. Sa wakas, ako na ang bago ni Tita Ellen. Mula nga noon, tuwing may timbre si tita, ako'y sumasalisi at pinagsasaluhan namin ang tamis ng bawal na pagnanasa. Isang araw ng Biyernes, nakituloy ang pinsang kong si Melay sa bahay. Bata pa si pinsan at kasing edad ko lang siya. Nagpapasama kasi siya sa mga college universities sa lugar namin. Dahil balak niya, sa bayan namin siya mag-aral ng kolehiyo. Ilang buwan na lang kasi ay magtatapos na kami ng high school. Araw ng Sabado, ipinasyal ko si pinsan sa mga universities na pwede niyang pag-enrollan. Masarap kasama si pinsan. Yung tipong hindi ka mabuboring kasi laging may kwento at chika. Sweet pa si pinsan at maganda rin. Lagi ngang nakahawak sa kamay ko o sa braso ko sa tuwing kami naglalakad. Napagkamalang nga kaming magjowa nang minsan nakasalubong ko ang mga tropa ko. Proud naman ako kasi may ipagmamalaki ko rin naman ang kagandahan ng pinsan ko. Pagsapit ng linggo, kami lang ang tao ni Melay sa bahay. Umaten ng mahjong session si Mami. Habang nanonood kami, Uy kuya, alam mo, cute ka. Pwede kang artista. Talo mo nga sila oh. Pabirong sabi ni Melay, sabay turo sa hindi naman kagwapuhang bagets na artista na nasa TV. Nakasanayan na niya akong tawaging kuya kasi matanda ako ng 5 buwan sa kanya. Sus, gusto mo lang magpalibre. Nakangisi kong sabi. Grabe ka kuya, nagsasabi lang ako ng totoo no. Sige na nga, ako na ang manlibre sa'yo. Nakasimangot na sagot ni Melay. Tampo ka naman kaagad. Sige, ako na ang taya. Talaga kuya? Oo, ako na. Teka muna Melay, alam mo bang ginagawa ng magsyota sa sinehan? Hindi kuya, bakit? Wala lang,
Baka kasi alam mo eh. Hindi nga kuya eh. Ano ba? Sabihin mo naman sa akin please. Wag na. Kuya naman, parang hindi mo ako kilala. Hindi naman ganun kakitid ang isip ko no. O sige na nga, nagtutukaan sila. Ha? Ibig mong sabihin, halikan? Correct ka dyan, Ineng. Ikaw naman kuya, gagawin ba natin yun eh hindi naman? Eh baka lang kasi mabigla ka kapag may makita ka dun. Kuya, matagal na akong nakakita nun no. Nakakainggit nga lang eh. Uy, naiinggit ang bata. Ibig mong sabihin, hindi ka pa nakaranas ng halikan? Wala nga akong naging jowa kuya, ano ka ba? Ay, kawawa naman ang bata. Nagyabang pa oh. Bakit ikaw ba kuya, may jowa ka ba? Oo naman, madami. Os, ang yabang talaga nito. Ikaw nang nagsabi na gwapo ako, di ba? Kung sa bagay, cute ka nga. Oh, kita mo na. Eh marapsa ka naman kayang humalik kuya. Bakit hindi mo itanong sa mga naging jowa ko? Para namang kilala ko sila, no? Oo nga. Teka, gusto mo itesting ko sa'yo? Ha? Sabi ko, kunyari jowa kita. Pumikit ka na lang at sabayan mo ako. Ha? Hindi ba kuya masama yun? Anong masama? Testing nga lang eh. Kung ayaw mo, edi wag. Ay, ganon. Sige na nga, payag na ako. Pero ismak lang ha. O sige, ipikit mo ang mga mata mo. Pumikit nga si Melay at unti-unti kong dinampi ang labi ko sa labi niya. Siguro, mga 2 segundo lang. Uy, ano ka ba Melay? Mulat mo ng mga mata mo. Tapos na. Sabi ko sa kanya at bahagya akong inalog ang balikat niya kasi nanatili siyang nakapikit. Ay, kuya, tapos na. Parang bitin naman. Tsura nito. Sabi ko kanina, saglit lang. Tapos ngayon, bitin. Eh kasi kuya, ganun pala yun. Nakakakiliti. O ngayon, alam mo na. Oo kuya, pwede isa pa. Tagalan mo ng konti. Pwede, pero doon tayo sa kwarto. Ha? Melay, nasa sala kaya tayo. Baka may makakita sa atin, iba pa ang isipin nila. Nung nasa kama na kami, bumaba ako sa kanyang dibdib. Sinimsim ko ng buo ang maliit niyang puno at saka nilapirot ang mga korona nito. Napapalakas ang ongol ni Melay na para bang inaapoy na siya ng lagnat. Dahil sa mga naririnig ko, ay nilapa ko ng gusto ang sariwa niyang dibdib tulad ng natutunan ko kay tita. Nang magsawa ako sa puno nito, ay pinuntirya ko naman ang ibaba ng balingkinita kong pinsan. Hindi na siya tumutol nang giyahan ko siyang humiga sa kama. Agad kong pinaganang aking labi at dila mula sa kanyang sikmura, sa pusod patungo sa kanyang puson. Ibinaba ko ng konti ang degarter niyang salawal kasabay na ang antis. Wala akong narinig na pagtutol mula kay Melay. Kaya dali-dali kong ibinaba hanggang sa pinakalunggalang niya ang natatakloban. Napabuntong hininga lang siya, kaya hinubo ko na ng tuluyan ang kanyang damit pang ibaba. Nang maramdaman ko na nagsisimula na muling kumatas ang kanyang lungga, ay inilabas ko na ang kalahati ng aking sundalo at dahan-dahang ibinaon. Napakapit siya ng mahigpit sa akin. Hinila ko uli ng dahan-dahan at malumanay na ibinaon pabalik. Inulit-ulit ko ng dahan-dahan hanggang sa maramdaman ko na umaangat na ang kanyang pangupo. Sige, ituloy natin mamaya. Pero sekreto lang natin to ha. May hinang bulong ko kay Melay. Oo naman kuya. Alam ko naman na masama ito pero ayos lang. Ang rapsa nga eh.
Konting linis at kwentuhan lang. Tinuloy na namin ni Melay ang magsiping. Mas marapsa ang sumunod na mga pangyayari dahil bumigay na ng gusto ang maganda kong pinsan. Mas lumaban na siya sa aming yarian at mas nag-enjoy ako sa pagtsorba sa kanyang lagusan na talaga naman lumaban ng gusto ang aking sandata. Pahapon na nang tumigil kami sa aming ginagawang kababalaghan ni Melay. Nakaramdam din kami ng pagod, kaya nilinis namin ang bahid ng kanyang kabirenan sa aking kama at nag-ayos ng sarili. Paglabas namin sa aking silid, nagulat kami dahil nabungaran namin si Tita Ellen sa tapat ng aking kwarto. Tita, halos sabay pa kami ni Melay sa pagbigkas. Masama ang tingin sa amin ni Tita Ellen. Tingin ng may pagdududa na may ginawa kaming kabulastugan. Ito kasing si Melay, sa sobrang sweet, nakayapos pa sa akin ng kamay habang lumalabas kami ng kwarto. May spaghetti dyan, dinalhan ko kayo. Matigas na sabi ni Tita Ellen sabay alis papalayo. Nagkatinginan kami ni Melay. Iisa ang naisip namin. Patay na, nahuli kami. Dahil sa hiya, umuwi na rin kinahaponan si Melay. Ako naman ay kakabakabang naghintay kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi na nga nagtagal. Seryoso kaming nag-usap ni Tita Ellen. Pinaamin niya ako kung talagang may nangyari sa amin ni Melay. Hindi na ako nakatanggi kaya't tuluyan na siyang nagalit sa akin. Hindi na daw ako nakontento sa relasyon sexual namin dahil pati si Melay na pinsan ko ay pinatos ko pa. Wala na akong nagawa. Inamin ko na lahat ang aking kasalanan. Ang pinakamasakit sa lahat, pinutol na niya ang relasyon sexual naming dalawa. Sinisiri niya ang kanyang sarili dahil kung hindi niya sinimulan ang aming relasyon, ay hindi daw siguro ako mawiwili na pumatol sa mga kamag-anak. Mahirap tanggapin pero kailangan. Para na rin ito sa ikakatahimik ng lahat. Lalo na sa pinakamamahal ko. Ang nag-iisang Tita Ellen ng buhay ko. The end. Ako po si Jerome. Nagtatrabaho ako ngayon dito sa Pasay. Isa akong Cebuano and I live in Mactan. One time, umuwi ako ng Mactan para magbakasyon. Lagi naman akong nagbabakasyon doon taon-taon. 2 bahay ang tinutuluyan ko. Depende na lang sa akin kung saan ko gustong matulog. Wala kaming bahay doon. Nakikituloy lang ako sa mga lolo at lola ko. Nung umuwi ako doon last March 2003, syempre, sikat ako kasi nga galing ng Maynila. Dumug kaagad ang mga barkada sa bahay. Kasunod na doon ang magdamag na inuman. Palagi kong kasama ang bunso kong kapatid na lalaki. Siya si Jessie, 18 years old, maputi at pogi. Pang-model ang dating. Ako naman ay hindi kagwapuhan pero maputi. Kasing tangkad ko lang siya. One early morning, pumunta kami ni Jessie sa Talipapa para kumain ng lugaw. Sikat kasi ang lugawan sa Mactan. Pagkatapos nun, sumakay kami ng tricycle papunta sa bahay ng lola ko. Pagdating namin sa bahay, ay nagpabili kaagad ng inumin si Tanya. Nagulat nga kami ni Jessie kasi mukhang pinaghandaan nila ang pagdating namin. Nakaready na rin ang mga pulutan sa mesa. Siya nga pala, si Tanya ay kaibigan ng pinsan ko. Maganda at hindi naman masyadong kalakihan. Kasama naming uminom ang aking kapatid na babae, ang isa kong tiyo, at 2 ko pang pinsan na babae, at syempre si Tanya.
Ako ang pinakapanganay sa lahat ng magpipinsan. Pero hindi ko sila binabawalang uminom. Kaysa naman patago, mas mabuti na lang yung nakikita. Kunti lang naman ang iniinom ng sister ko at mga pinsan ko. Kumbaga nakikijam lang sa amin para dumami at tumagal ang ikot ng baso. Sa Cebu kasi, hindi uso ang kanya-kanyang baso. Isang baso lang ang pinapaikot namin kaya walang nakakaligtas sa tagay. Si Jessie ang gunner ng baso. Hindi naman kami nanlalamang. Patas talagang ikot. Nang maubos ng 3 gilbis, napansin namin na malakas na ang tama ng alak kay Tanya. Panay na ang English nito pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagtanggap ng baso. Dinagdagan pa niya ng isang case ng Red Horse pero hindi na naabutan ng sister ko at ang mga pinsan ko kasi hindi na raw nila kaya. Ang naiwan na lang ay si Jessie, si Tanya, ang tiyo ko at ako. Inaakbayan na ni Jessie si Tanya. Si Tanya naman ay nakahawak na sa hita ni Jessie. Hindi rin ako nagpatalo. Pabiro kong binibigay ang baso kay Tanya. Sinasadya kong patamaan si Tanya sa dibdib habang inaabot ko ang baso. Ito namang si Tanya, panay na ang kwento kahit hindi namin maintindihan. Hindi niya namamalayan na ilang beses ko nang tinatamaan ang hinaharap nito. Ang lambot ng puno ni Tanya, ang rapsang panggigilan. Hindi naman masyadong malaki pero batang-bata, parang bagong tobo. Panay nga ang tingin ko sa dibdib niya. May kaluwagan kasi ang suot niyang panloob kaya sinisikap kong makita yung korona nito. Pero hindi talaga ako swinerte. Ilang oras din ang lumipas hanggang sa hindi na makayanan ni Tanya. Nasusuka na daw siya kaya nagpasama siya kay Jessie sa banyo namin. Nagmamadaling tumakbo si Tanya na kasama si Jessie. Tumawa yung tiyo ko kasi hindi raw tumagal. Talagang hindi yun tatagal. Mga sunog baga ba naman ang hinamon niya. Ilang minuto din nawala sila Tanya at Jessie. Kaya dalawa na lang kami ng tiyo ko sa sala. Hindi ko na natiis at nagpasya akong sundan ko sila sa banyo namin. Tiyo, iihi lang ako saglit ha. Sabi ko sa tiyo ko habang abala naman siya sa panunood ng TV. Sige lang, balik ka kaagad ha. Sagot naman ng tiyo ko. Dali-dali akong tumayo sa kinauupuan ko at dumiretso na agad ako sa banyo. Nang malapit na ako, naririnig ko yung boses ni Tanya. Dinig ko yung pagsusuka niya sa loob. Ang katabi nun ay ang paliguan. Tapos ang itaas ng pader ay walang kisame. Ibig sabihin, pwede akong makasilip sa loob ng banyo kapag kumuha ako ng mataas-taas na tungtungan. Lumabas ako para kumuha ng bangko. May nakita akong monoblock chair sa labas. Tinignan ko munang paligid kung may tao para hindi ako mahuli. Nang malaman kong walang tao, kinuha ko kagad ang upuan at agad-agad akong bumalik sa paliguan. Wala na akong narinig na pagsusuka. Bigla na lang natahimik sila sa loob ng banyo. Tumungtong kaagad ako sa monoblock at sumilip sa loob. Dahan-dahan akong tumayo para hindi ako mahalata. Naghalo ang init at kaba ng aking katawan sa ginagawa ko. Pero malakas pa rin ang tulak ng alak, kaya kinapalan ko na ang mukha ko. Mahuli na ang mahuli, bahala na. Hindi na ito mauulit kaya lubos-lubusin ko na lang. Sabi ko sa sarili ko. Dahan-dahan kong itinaas ang ulo ko. Una kong nakita ang mukha ni Tanya na nakapikit. Kitang-kita talaga sa mukha niya
na lasing na ito. Meron pang ang tira-tirang suka sa nguso ni Tanya. Tinaasan ko pa ang konti hanggang sa nakita ko si Jessie na sinisibasib ang pono ni Tanya. Nakahubad na yung damit pero nandun pa rin yung panloob niya. Itinaas lang ni Jessie ang panloob nito para masimsim ang mapula-pulang korona ng dalaga. Nagalit bigla si Sargento sa aking nakita. Ang ganda ng pono ni Tanya at tayong-tayo pa ito. Dahil doon, ay pinalabas ko na si Sargento na kanina pang nagwawala. Nilaro ko siya ng dahan-dahan. "Wag, Jessie, wag." Ungol ni Tanya, pero halata namang gusto niya rin. Hindi ako nakontento. Tinaas ko pa ng konti ang ulo ko para makita ko ang bandang ibaba. Nakaupo pala si Tanya at yung damit niya nasa sahig. Puno ng suka at nakababa yung pantalon niya. Nakita ko rin na nakahawak na pala si Jessie sa lungga ni Tanya. Pero hindi ko makita ang lagusan nito kasi nakasilid yung kamay niya sa loob ng manipis na antis. "Ang tagal mo, tol. Ubarin mo na nang makita ko." Bulong ko sa sarili ko. Nakita ko ring hawak ni Tanya ang kamay ni Jessie. Para bang pilit niyang inaalis ang kamay sa loob ng antis niya. Dahan-dahan ginagalaw ni Jessie ang kamay niya sa loob at kinakalikot ito. Lalo pang nagalit si Sargento, kaya binilisan ko na ang paglalaro sa kanya. "Wag!" Malambing na sabi pa ni Tanya kay Jessie. "Tang na, tol, tirahin mo na yan." Bulong ko pa sa sarili ko at para akong nauulol. Pero kahit anong paglalaro ko kay Sargento, hindi ko talagang mailabas ang likido ng langit. Dahil siguro, marami-rami na akong nainom. Hanggang sa tinanggal na ni Jessie ang pantalon ni Tanya at sinampay ito sa pader malapit sa mukha ko. Pero hindi niya ako napansin dahil siguro sa sobrang gigil. Nakita kong pinaghiwalay ni Jessie ang dalawang hita ni Tanya. Napansin ko ring basang-basa na ang pinakagitnang antis nito. Inilabas na ni Jessie ang sundalo niya, habang si Tanya ay nakapikit pa rin. Inawi ni Jessie ang gilid ng antis ni Tanya at doon ko nakita ang basang-basang lagusan nito, na para bang kanina pang umiiyak dahil sa daming likidong lumalabas. Namumula pa ito na nababalot ng manipis na buhok. Hindi na rin birhen si Tanya, pero kitang-kita na makipot pa ang dadaanang lagusan. Tinutok na ng kapatid ko ang sundalo niya sa pinakamadilim na kuweba, habang ang kaliwang kamay ay nakahawak sa manipis na antis ni Tanya para maayos na makadaan si Sargento sa kanyang lagusan. "Jessie, dahan-dahan lang," malambing na sabi ni Tanya. Nakatapat ng ulo ni Junjun sa gitna at unti-unti niya ito itinutulak. Dahan-dahan hanggang sa nilamon na ng lagusan ni Tanya ang kabuuan ni Sargento. "Aray!" sabi pa ni Tanya. Lalong nagalit ang sundalo ko sa aking narinig. Napansin ko rin na basang-basa na ang ulo nito, kaya mas lalo pa akong ginanahan sa panunood. Ilang beses rin nag-atras abante si Jessie sa lagusan hanggang sa pabilis na ng pabilis. "Aray!" sigaw ni Tanya, sabay tulak sa kapatid ko. Natumba si Jessie sa pagkakatulak ni Tanya at agad-agad na tumayo. "Ano ba yan, Tanya? Nakakabad trip." sigaw ni Jessie, sabay labas sa banyo.
Buti na lang walang nakarinig. Bumalik ang kapatid ko sa sala at uminom uli, kasama ang iba ko pang tiyuhin. Naisipan kong pasukin si Tanya sa loob. Total lasing na iyon. Lumabas ako sa paliguan, hawak-hawak ang monoblock at ibinalik ito sa dating pwesto. Agad kong pinuntahan si Tanya at dahan-dahan binuksan ng pinto. Nakita ko siya na nakaupo pa rin. Mas ikinasaya ko na magkahiwalay pa rin ang hita nito at nakataas ang panloob habang nakapikit naman ang mga mata. Nakasandal ang likod niya sa pader. Sa tingin ko, nakatulog na siya sa sobrang kalasingan. Dahan-dahan akong lumapit at kinalabit ang isa niyang hita para makasiguro na tulog na ba talaga. Wala siyang reaksyon sa ginawa ko, kaya nilapitan ko pa ng konti. Dahan-dahan kong itinapat ang kamay ko sa basa niyang antis. Sa palagay ko ay tulog nga siya. Inalis ko ang kamay ko at dali-daling lumabas. Tinignan ko muna kung ano ang nangyayari sa sala. Nandun pa rin sila na nagiinuman. At abala naman si Jessie sa pagbibigay ng tagay sa mga tiyuhin ko. Bumalik kaagad ako sa kinaroroonan ni Tanya at pumasok ng dahan-dahan. Hindi pa rin nagbago ang pwesto, kaya nilapitan ko uli ito. Gamit ang dalawa kong daliri sa aking kaliwang kamay, ay dahan-dahan kong hinawi ang gilid ng antis ni Tanya. Madali lang itong nabuksan kasi manipis ang tela ng antis niya. Doon ko nakita ng malapitan ang bukana ni Tanya. Lalong nagalit si Sargento, kaya agad ko itong hinawakan at nilaro-laro habang nakatitig ako sa lagusan niya. Nang malapit na ako sa pinakarorok, ay tinigil ko na ang paglalaro. Isinara ko ng dahan-dahan ang magkahiwalay na hita ni Tanya, sabay ibinaba ang antis nito. Naibaba ko ng antis niya, pero wala pa ring reaksyon si Tanya. Tul, magtagal ka muna sa sala. Bulong ko sa sarili ko. Nung naibaba ko ng antis ni Tanya, ay pinaghiwalay ko uli ang hita nito. Kitang-kita ko na ang kabuuan ng lagusan ni Tanya. Nilabas ko ng aking galit na sundalo at itinutok sa lagusan niya na nakaluhod. Ang hirap pala ng nakaluhod pero itinuloy ko pa rin. Naramdaman ko ang init sa loob ng maipasok ko na ang katawan ni Sargento. Sobrang dulas na ang dinadaanan ni Sargento at medyo makipot pa. Kita kong hindi pa rin siya gumagalaw kahit nasa loob na si Sargento. Ang rapsa talaga ni Tanya. Gusto ko sanang itodo ang paghagod, pero baka magising siya at bigla akong sampalin. Hinayaan ko muna sa loob si Sargento at hindi muna gumalaw. Nang bigla na lang dumilat ang mata ni Tanya at tumingin sa akin. Kinabahan ako. Naisip ko na baka magwala siya. Pagkatapos nun ay bigla na lang pumikit uli at para bang walang nakita. Doon ko nalaman na okay na. Ginalaw ko na ang sarili ko at inumpisahan ko na ang pangangabayo. Pabilis ako ng pabilis hanggang sa nagising uli siya. Aray! Mas lalo akong ginanahan sa narinig ko. Binilisan ko pa ng konti hanggang sa basang-basa na talaga ang dinadaanan ni Sargento. Pinaghiwalay niya ng konti ang kanyang hita. Nagpapahiwatig na nagustuhan niya ang aking ginagawa. Hindi na siya nakatiis. Umawak na siya sa bandang pang-upo ko at tinutulungan akong isilid ng todo ang aking sundalo sa kaloob-looban niya. Sige pa, malapit na.
Hingal niyang pagkakasabi habang lalong hinihigpitan ang pagkakahawak niya sa pangupo ko. Ayan na. Nagbuga na siya na lalong nagpabasa sa dinadaanan ni Sargento. Ito na rin sa akin, Tanya. Sabi ko, sabay higpit sa pagkakahawak sa kanya. Hindi ko na i-withdraw ito, Tanya. Ang rapsa kasi. Nasalo niya lahat ng likidong binuga ko sa lagusan nito. Ang rapsa. Sabi ni Tanya na nakatingin sa akin. Sana, Jerome, maulit pa ito. Bulong ni Tanya na nakangisi at pumikit ulit. Pagkatapos nun, ay bumalik na ako sa sala at hindi nagtagal ay nagpaalam na ako upang matulog. Mula nun, sa tuwing umuwi ako sa Mactan, ay lagi kami nagkikita ni Tanya at ginagawa namin ang mga nais naming gawin. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na nag-asawa na ito, kaya nawalan na rin ako ng ganang bumalik pa doon. Sa ngayon ay may jowa na po ako at malapit na rin kaming ikasal. Kasi nagdadalang tao na siya ng 4 na buwan. Maraming salamat po sa pag-narrate. Kung na-narrate mo man itong kwento ko. Magandang gabi po sa lahat.